Magandang araw po mga kaibigan. Ako po si John Henry dito po sa John Henry Global Balita. Matinding banggaan ng mga higanteng bansa binunyag mismo ng Fox News ang panibagong economic D-Day o Operation Economic Outcast ng Administrasyong Trump para durugin ang ekonomiya ng Iran. Ngunit hindi nagpatinag ang Tehran. Tahasang idiniklara ng Iran na nanatiling sarado at blokado ang estratehikong Strait of Hormuz sa kabila ng pagmamalaki ni Trump na hawak na nila ito. Kasabay nito, umalma na rin ang China at nagbanta ng ganti laban sa Amerika. Ano ba ang tunay na nagaganap? Paano tumugon ang Iran at Beijing at kaya ba ng US ang kanilang mga banta? Alamin natin ang buong detalye. Mula sa Pilipinas hanggang sa buong mundo, ito ang balitang dapat mong malaman. Ang John Henry Global Balita. Simulan na natin. Ngayon po sa huling ulat ng Fox News, tahasang ipinahayag ni Pangulong Donald Trump na kontrolado ng Estados Unidos ang buong rehiyon ng Strait of Hormuz na tinatawag pa niyang parang American territory sa ilalim ng pangangasiwa ni US Treasury Secretary Scott Bessent. Inilunsad ang tinaguriang pinakamalaking financial offensive upang putulin ang lahat ng daloy ng pundo at kita ng Iran mula sa langis. Git pa ni Trump, nasa napakasamang kalagayan na ang ekonomiya ng Iran. Mataas ang inflation at halos wala nang panggastos ang kanilang militar. Subalit, mabilis itong pinabulaanan ng Tehran ayon sa Persian Gulf Strait Authority PGSA at sa mga opisyal ng Iran. Purong propaganda lamang ang pahayag ng US. Iginit nilang nanatiling nakasarado at blokado ang Strait of Hormuz at hindi ito bubuksan hanggat hindi sinusunod ng Amerika ang kanilang mga kondisyon. Nagbanta rin si Mohsen Reza, ang security chief ng Iran, na kung magpapatuloy ang economic war ng US, hindi napapayag ang Iran na may dumaan pang kahit isang patak ng langis mula sa Golpo at ituturing nilang act of war ang sinumang susuporta sa mga sanksyong ito. Ang matigas na babala ng China, hindi rin nagpapahuli ang Beijing sa paglaban sa mga bagong sanksyon ng US matapos i-anunsyo ni US Treasury ang pagpataw ng mga parusa laban sa ilang pribadong kumpanya at entities sa China at Hong Kong na bumibili ng langis sa Iran. Hayagang nagbanta ang Chinese Foreign Ministry sa pamamagitan ni spokesperson Lin Jian. Ayon sa China, ang mga unilateral na sanksyong ito ay walang basehan sa international sa batas at labag sa United Security Council. Babala ng Beijing, gagawin nila ang lahat ng kinakailangang hakbang upang protektahan ang kanilang mga karapatan at interes. Lalo pat ang China ang pangunahing bumibili ng langis mula sa rehiyon. Ang maingat po na tugon ng Amerika sa kabila ng banta laban sa mga sumusuporta sa Iran, inamin ng mga eksperto at maging ng US Treasury na umiiral ang tinatawag na delikadong balanse. Bagamat nais ng Washington na piliting sumunod ang China at putulin ang huling lifeline ng Iran, maingat silang umiiwas sa ngayon sa direktang patawan ng mabibigat na parusa ang mga pangunahing bangko ng China upang maiwasan ang kabuuang pagbagsak ng pandaigdigang sistema ng pananalapi at ang ganting hakbang ng China gamit ang kanilang kontrol sa global rare earth supply chain. Mga kaibigan, mga ka-John Henry, narito po ang ating buod ng masalimuot na sitwasyong ito. Una, iginigit ng US na hawak nilang kontrol sa Strait of Hormuz. Ngunit marin itong tinutulan ng Iran sa pamamagitan ng patuloy na pag-block sa naturang ruta. Pangalawa, nagbantang Iran ng matinding ganti sa ekonomiya ng enerhiya
kung ipipilit ng US ang kanilang mga sanksyon. Pangatlo, sumalo at umalma ang China laban sa mga secondary sanction ng Amerika. Kaya nagkaroon ngayon ng tension sa pagitan ng dalawang superpower. Para sa akin mga kaibigan, mga ka-John Henry, ang banggang ito ay nagpapakita na ang labanan ngayon ay hindi na lamang sa pagitan ng US at Iran. Ito ay isa ng malawakang geo-economic chess kung saan ay nakasalalay ang supply ng langis sa buong mundo. Kung magpapatuloy ang pagmamatigas ng Iran sa pagsara ng Strait of Hormuz at magkainitan ng US at China dahil sa mga sanksyon, ang mga ordinaryong mamamayan at ang pandaigdigang ekonomiya ang unang masasaktan sa pagtaas ng presyo at ng bilihin. Ikaw, kaibigan, mga ka-John Henry, sa tingin mo ba ay epektibo ang ginagawang panggigipit ng US kay Iran o tuluyan ng sasabog ang isang mas malaking krisis dahil sa pakikialam ng China? I-comment na ang iyong opinion sa ibaba. Muli po, maraming salamat. Ako po si John Henry, dito po sa John Henry Global Balita. Huwag po nating hahayaang manatili tayong bulag sa mga tunay na kaganapan sa mundo. Kung nagustuhan ninyo ang ating mapanuring pagsusuri ngayon, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong mga kababayan na mamulat. Mag-subscribe na rin kayo sa John Henry Global Balita at i-click ang notification bell para palagi kayong laging una sa mga nagbabagang balitang tambaigdig. Isulat nyo na rin ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Hanggang sa susunod.